Belen! Belen! Nasaan ka? Nandito sa likod bahay. Teka, papasok na ako. Anong ginagawa mo dyan sa likod ng bahay? Akala ko natutulog ka na. Tulog na nga ako kanina kaso sumakit ang tiyan ko. Kaya nagbawas muna ako. Hindi ka na dapat lumalabas ng ganitong oras. Alam mo namang delikado. Hindi ko na kasi kaya eh. Tsaka, dyan lang naman ang palikuran natin. Wala ka bang napansin na kakaiba kanina? Sa may bandang sagingan? Wala. Iintindihin ko pa ba yun? Masakit na nga ang tiyan ko. Sa bagay nga, mabuti wala nangyaring masama sa'yo. Teka nga lang muna. Bakit ka nga pala nandito? Di ba nagpapatrolya ka kasama ng iba? Oo nga, napatakbo ko dito kasi nakita namin yung aswang lumipad papunta sa sagingan. Sinundan siya ni na paring Wally. Ha? Ibig mong sabihin may nabiktima na naman yung aswang? Oo nahuli na kami ng dating. Wala nang buhay nang madatnan namin ang asawa ni paring Greg. Kawawa naman pala si Josie. Bakit kasi siya iniwan ni Greg? Alam naman niya may gumagalang aswang eh. Yun na nga Sandali lang naman siyang nawala dahil tinignan niya yung nag-iingay nilang mga alagang baboy. Sakto naman, na malapit lang kami doon nang marinig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak na dumaan sa taas namin. Kinutuban na agad kami. Yun nga nadatnan namin. Nahuli na kami ng dating. Hindi niyo basta mahuhuli ang aswang na yun. Masyado siyang tuso at alam niya ang bawat galaw niyo. Kahit mahirap siyang hulihin, magpapatrolya pa rin kami. Balang araw, mahuhulog din sa mga kamay namin ang halimaw na yun. Dahil sa ibang direksyon nakatingin si Belencio, hindi na niya napansin ang pag-ilap ng mga mata ni Belena. Maging ang pamumuo ng butil-butil na pawis sa noon ito. Dahil parehong hindi na makatulog, nagtimpla na lang ng 2 tasa ng kape si Belena para sa kanilang mag-asawa. Sabay na nilang hinintay ang pagsikat ng haring araw. Ito ang paborito ko sa lahat. Yung panonoorin ng pagsikat ng araw. Naalala ko kasi ang itay nung nabubuhay pa siya. Lagi mo nalang naaalalang itay mo. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakalimot? Kailanman hindi ako makakalimot sa nangyari sa kanya. Ang kalunos-lunos niyang itsura nung matagpuan namin. Para siyang hayop na kinatay at tinanggalan ng mga laman loob ng aswang na yun. Hindi man ang aswang na yun mismo ang mapatay ko. Kahit ang kauri lang niya, parang naipaghiganti ko na rin ang itay. Kaya ba parati kang sumasama sa pagpapatrolya? Oo, hindi ako titigil hanggat wala akong napapatay na aswang. Baka sa mukha at sa nakakuyom na kamao ni Melencio ang matinding galit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Si Belen naman iniiwas ang tingin sa asawa at saka tumingin na lamang sa labas ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, tumayo na si Belen sa tabi ng asawa. Pumunta na siya sa kusina para maghanda ng kanilang almusala. Nanatili naman si Melencio na nakatanaw sa bintana. Tila ba binabalikan itong muli ang pangyayari sa nakaraan na. Noong sumapit ang gabi, hindi muna sumama si Melencio sa mga nagpapatrolya ang kalalakihan ng kanilang baryo. Pumunta muna sila mag-asawa sa burol ni Josie. Pagdating doon unang gabi pa lamang marami na kagad tao. Selyado din ang kabaong ng babae. Marahil ay dahil sa matinding tinamo nito sa kamay ng aswang. Nakikiramay ako sa iyo, paring Greg. Kung meron kaming pwedeng itulong, magsabi ka lang ha. Nandito lang kami. Salamat sa inyo. Ang inaalala ko talaga ngayon ang mga anak namin. Masyado pa sila mga bata. Lalo na ang bunso namin. Naiintindihan namin. Kailangan mo lang magpakatatag alang-alang sa kanila. Ganun na nga ang ginagawa ko. Lalo na sa kalagayan ni Sita. May nangyari sa bunso niyo ni Josie? Mula ng gabing atakihin at mapatay ng aswang na yun ng asawa ko,
Nagbago na siya. Lagi lang siyang tulala at umiyak sa sulok. Hindi kaya pare, nakita niya ang mga pangyayari? Yun din ang hinala ko eh. Lalo na't nakita namin siya sa silong ng bahay. Nanginginig sa sobrang takot. Kawawa naman pala si Sita. Nasaan siya ngayon? Kinuha muna siya ng kanyang tiyahin. Baka lalo lang kasi makasama kung makikita pa niya na nasa kabaong na ang kanyang ina. Maiwan ko muna kayo ha. Dumadami na ang mga tao eh. Doon lang ako sa kusina. Tutulong lang ako sa pag-aasikaso. Pagkatapos magpaalam sa dalawa, mabilis na siyang nagtungo sa kusina. Naabutan pa niya ang ilan sa kamag-anak ng mag-asawa. Nag-aasikaso sa mga pagkain na ibinibigay sa mga taong nakikipaglamay. Kinuha na niya ang tray na may nakalagay na mga tasa, kape at biskwit. Tsaka niya inalok sa mga naroon. Habang ginagawa niya yun, malikot naman ang mga mata niya. Hanggang mahinto yun sa isang babae na parang puputok ng tiyan sa laki. Ang lalaking kausap nito ang siyang asawa marahil nito. Noong lumayo ang lalaki, tsaka naman lumapit si Belen rito at nag-alok ng kape. Tinanggihan ng babae ang kape, pero hindi ang biskwit. Ilang sandali lang, parang wala sa sarili na naglakad papuntang masukal na bahagi ang babae. Walang nakapansin dito dahil abala ang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Nagdiriwang naman si Belena dahil sa gabing yun maiibsan na naman ang kanyang gutom. Napahalakhak pa siya ng mga sandaling yun. Ilang sandali lang, buong kasabikan na niyang nilalantakan ng sanggol sa sinapupunan ng babae. Hindi pa siya nakontento. Hinalukay pa niya ang tiyan nito at saka inilabas ang mga laman loob. Ilang minuto din niyang pinagpiestahan ang katawan ng babaeng buntis bago nilisan ang lugar. Saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap ah. Ha? Nagpahangin lang ako sandali. Mabuti pa umuwi na tayo. Nagpaalam na ako kay paring Greg. Sinabi kong babalik na lang tayo bukas. Sige. Inaantok na nga rin ako eh. Naisip nga kita eh. Alam ko naman na hindi ka sanay na magpuyat. Tara na. Teka, anong kaguluhan yun? Huwag ka namang ialam pa. Baka kung ano lang yun. Halika na umuwi. Dito ka lang. Titignan ko lang kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao. Bakit doon sila papunta? Masukal na bahagi yun. Huwag ka nang sumunod. Umuwi na tayo. Melencio! Kahit anong pagpipigil ni Belen sa asawa, sumunod pa rin ito sa mga taong patungo sa pinakalikod ng bahay. Naiwan naman si Belen na labis na kinakabahan. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Iilan na lamang silang naroon dahil naubos na ang mga tao para makiusyoso sa nagaganap. Malayo pa lamang, dinig na ni Melencio ang pagpalahaw ng isang lalaki. Bulong-bulungan din sa paligid na mayroon na naman daw na biktima ang aswang. Isang buntis na galing pa di umano sa kabilang baryo, na kaya lamang naroon ay para makilamay. Hinawi naman ni Melencio ang mga tao sa kanyang harapan hanggang mapunta siya sa harap. Tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng isang babae. Yakap ito ng isang lalaki na marahil ay asawa nito. Hindi matagalan ni Melencio ang tanawin, kaya agad na rin siyang lumayo sa lugar na yon at binalikan ng asawa. May nabiktima na naman ang aswang. Ibig lang sabihin nun, nandito rin siya. Ha? Sinong biktima? Taga-kabilang baryo daw. Pumunta lang dito para makilamay. Kawawa naman. Sana hindi na lang siya pumunta rito. Kung alam siguro nila ang tungkol sa gumagala na aswang, hindi siguro sila mangangahas na pumunta pa rito. Ang mabuti pa umuwi na tayo.
Baka mamaya ay nandito pa ang aswang na yon. Natatakot ako, Melencio. Gusto ko pa sanang magpaiwan. Tutulong ako sa paghahanap sa halimaw na yon. Hayaan mo na lang sila. Baka mamaya mapahamak ka pa. Alam mo naman na matindi ang galit ko sa mga aswang. Kung nandito pa siya, sasama ako para mahanap siya. Gusto pa sanang tumutol ni Belena, pero nakita niyang papalapit si Grega. May hawak itong gulok at madilim ang anyo. Kinausap nito si Melencio tungkol sa paghahanap sa aswang na bumiktima sa babaeng buntis. Narinig din ni Belen na pamangkin pala ni Grega ang asawa ng babae. Kaya naman lalong tumindi ang galit nito. Nang magpaalam si Melencio, hindi na rin nagawang tumutol ni Belena. Nasundan na lamang niya ng tingin ng papalayong magkaibigan. Gaya ng bili ng asawa, sumabay na lamang siya sa mga kapitbahay na naroon din ng mga oras na yon. Pagdating sa bahay, agad na kinuha ni Belen ang itinatagong kabibe at langis. Hinubad din niya ang suot na damit pang itaas. Kanina, aksidente siyang nasaksak ng babae nang bigla itong natauhan. Bakit ang tagal maghilom ng sugat ko? Hindi kaya... Di bale, ilang araw lang naman to. Ang mahalaga, nakatigim na naman ako ng sariwang karne ng sanggol. Nawala naman kahit papano ang kirot sa sugat ni Belena. Itinago na rin niya ulit ang kabibi at ang maliit na bote ng langis. Ginagamit lamang niya yon tuwing aksidente siyang nasusugatan. Mabilis kasi nitong napaghihilom ang kanyang sugat. Hindi na rin siya natulog pa at hinintay na lamang ang pagbubukang ni Wayway. Ilang sandali pa, dumating na rin si Melencio. Bakas dito ang pagod at puyat ng nagdaang gabi. O ano nangyari? Nahalugog na namin ang lahat ng masusukal na lugar dito sa baryo. Pero hindi na namin nakita ang aswang na yon. Masyado talaga siyang matinik. Gusto mo bang kumain na muna? Ayoko, wala rin akong gana eh. Siguro magpapahinga na lang muna ako. O sige, lumabas ka lang ulit mamaya kapag nagutom ka ha. May luto na rin naman ako dyan eh. Tinanguan lamang ni Melencio ang asawa bago pumasok sa loob ng kanilang silid. Nagkibit balikat na lamang si Belena at sa kanya itinuloy ang ginagawa kanina. Samantala, nagpupuyos naman sa galit si Melencio. Kahit nakahiga na, hindi pa rin siya dalawin ng antok. Nagsasalimbayan din sa kanyang isip ang mukha ng ama at ng iba pang naging biktima ng aswanga. Ako mismo ang papatay sa'yo. Oras na malaman ko kung sino kang halimaw ka. Tatlong araw lamang ibinurol si Josie. Nagpasya kasi si Greg na imbis 7 araw ang lamay, 3 araw na lamang. Umiiwas kasi siya na baka meron na namang mabiktima ang aswanga. Mas pinaigping din ng mga barangay tanod at ilang kalalakihan ang pagbabantay sa huling lamay. Kasalukuyang nasa kusina si Belena at katukatulong si Chayong sa pag-aasikaso sa mga pagkain na pinamimigay. Alam mo te, may palagay ako na taga rito lang din ang aswang na pumapatay sa mga kababaryo natin. Hindi katulad ng sinasabi nila na baka taga ibang lugar pa at dito lang sa atin ang bibiktima. Bakit mo naman nasabi? Para kasing kilala niya mga taga rito eh. Nalalaman niya kasi ang bawat galaw ng mga tao dito sa atin. Baka sadyang tuso lang siya. Tsaka di ba nga aswang, mahirap mahuli ang mga ganong uri ng nilalang. Sana naman ay mahuli na siya. Ayoko rin kasi nag-aalala si inay sa akin tuwing ginagabi ako ng uwi galing trabaho. Bakit kasi kailangan mo pang sa malayo magtrabaho? Pwede naman siguro dito. Ate naman, may tinapos ako no? Anong trabaho naman ang gusto mong pasukan ko dito? Maggama sa bukid? Pasensya ka na ha. Nakalimutan ko na nakatapos ka nga pala. Gusto ko ate pumunta ng Maynila.
Nag-iipon lang ako ng perang pamasahe. Ano naman ang gagawin mo doon? Di ba may trabaho ka na dito? Oo, kaya lang hindi sapat. 1 taon na akong nagtatrabaho sa bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makaipon ng pagpapaayos namin ng bahay. Pahig naman kaya ang mga magulang mo sa binabalak mo? Hindi nga eh. Huwag ka maingay, te, ha? Sa'yo ko lang to sinabi. Oo naman. Hindi naman ako madaldal na tao eh. Gusto ko na kasing makaalis dito sa atin eh. Wala namang kasing asenso dito. Naiintindihan naman kita. Kaya nga mas gusto kita kaysa sa iba dyan eh. Tahimik ka lang kasi at hindi ka tulad ng iba dyan. Wala nang ginawa kundi pagchismisan ng buhay ng iba. Sino-sino ang mga tinutukoy mo? Sino pa ba? Yung magkapatid na sila Aling Nora at Aling Oro. Isama mo na rin si Aling Bing. Naku, naiinis talaga ako sa mga yan. Minsan na kasi nila akong ginawa ng kwento. Muntik na ako mapatay ng itay dahil naniwala siya sa mga yun. Ano bang ginawa nila sa'yo? Ipinagkalat lang naman nila na may nobyo ako at buntis. Ginawa nila yon? Oo, kaya galit ako sa kanila hanggang ngayon. Kahit matagal na yun nangyari. Dahil sa kanila, muntik na akong tagain ng itay. Eh buti naniwala naman sa'yo ang itay mo na chismis lang yun. Matagal din bago naniwalang itay sa akin. Pumunta pa siya sa trabaho ko para alamin kung may nobyo nga ako. Tapos, hinintay pa talaga niya ako kung lalaki ang tiyan ko. Tsaka lang niya ako kinausap ulit. Ang tindi rin naman palang magalit ng itay mo, no? Sinabi mo pa. Kaya nga gusto ko rin makalayo sa kanila. Gusto ko lumaya sa manipulasyon ni itay. Magagawa ko lang yun kapag nasa Maynila na ako. Kung saan hindi niya ako masusundan. Alam mo, matapang ka. Hindi ka kasi takot makipagsapalaran eh. Tsak na malayo ang mararating mo. Hindi ko lang to gagawin para sa sarili ko. Gagawin ko to para sa pamilya ko. Ako ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Naniniwala ako na magagawa mo yan. Iba rin kasi ang determinasyon mo eh. Hindi maiwasan ni Belen na mapangiti habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Kita kasi rito ang tila nangangarap ng gising. Dito lamang siya malapit sa lahat ng mga taga-roon. Mabait at masayahin kasi ito, kaya madaling makagaanan ng loob. Nang araw ng libing, hindi na sumama si Belena. Nagdahilan na lamang siya sa asawa na masama ang pakiramdam. Pinagpahinga na lamang siya nito sa bahay. Hindi pa rin mawala kay Belen ang mga napag-usapan nila ni Chayong tungkol sa mga taong nanira dito noon. Biglang nanalim ang kanyang mga mata sa balak na naglalaro sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, muling umalis si Melencio para sumama sa pagpapatrolya sa kanilang lugar. Saktong hating gabi, lumabas ng bahay si Belen. Tiyak ang mga hakbang na patungo sa isang bahay na malayo sa karamihan. Yun ang bahay ni Bing. Sa pagkakaalam niya, kasama rin ang asawa nito sa mga nagpapatrolya. Kaya natitiyak niyang mag-isa lamang ang babae sa bahay. Dahil yari lamang sa sawali ang bahay nito, madali lamang niya yung nasira gamit ang mga kuko. Ilang sandali pa, isang nakabibinging tili at pagpalahaw ang maririnig sa kalaliman ng gabi. Kinabukasan, balita sa buong baryo ang nangyari sa babae. Anong iniisip mo? Kanina ka pa kasi nakatanaw dyan sa labas ng bintana eh. Palaisipan kasi sa akin kung ano nangyari kay Bing. Sabi mo nga aswang yung may gawa nun sa kanya. Iniisip mo bang may iba pang gumawa nun sa kanya? Walang duda na aswang ang pumatay sa kanya. Ang ipinagtataka ko lang, bakit siya? Madalas naman kasi ang binibiktima ng mga aswang yung mga buntis. Yun lang ang paborito nilang biktimahin dahil sa sanggol na nasa sinapupunan nila. Pero kahit sino naman eh, pwede nilang maging biktima. Sa bagay, tama ka nga. Aswang nga pala ang pumatay noon kay Itay. Matagal na yun nangyari sa itay mo. Pero hanggang ngayon daladala mo pa rin sa dibdib mo.
Para bang sinisisi mo ang sarili mo sa pagkamatay niya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakapatay ng isang aswang, Belen. Yun lang ang paraan para maipaghiganti ko sinapit ng itay noon. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Halos hindi ka na nagpapahinga sa pagsama mo sa mga nagpapatrolya. Baka naman magkasakit ka na niyan. Hindi rin kasi ako mapapalagay habang nakahiga ako rito sa gabi. Iniisip ko na baka meron na namang inaabangan na bibiktimahin ng aswang na yun. Naiintindihan naman kita. Pero sana isipin mo rin ang kalusugan mo. Pasensya ka na, Belen. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Nawawalan na nga pala ako ng oras sa'yo. Hindi naman ako nagrereklamo na wala ka ng panahon sa akin eh. Ang inaalala ko lang kasi ikaw. Baka pwede akong hindi muna sumama ngayong gabi sa pagpapatrolya. Marami naman sila eh. Ikaw ang bahala. Mabuti na rin yon para maipahinga mo ang katawan mo. Pilit namang ngumiti si Belen sa asawa. Kabaliktaran kasi ang nais niyang mangyari. Oras na hindi kasi ito umalis mamayang gabi, hindi rin niya may sasagawa ang plano. Nang gabing yun maaga silang nahigang mag-asawa. Marahil sa puyat at pagod na rin paglapat pa lamang ng likod ni Melencio, nakatulog na ito. Si Belen naman pabiling-biling sa higaan. Hanggang hindi na siya nakatiis. Bumangon siya at saka nagtungo sa likod bahay, kung saan naroon ang kulungan ng mga manok. Kinuha niya ang inahin na naroon, binalian niya ng leeg at saka buong kasabikan na nilantakan. Kinabukasan, napansin ni Melencio ang pananamlay ng asawa. May sakit ka ba, Belen? Ha? Bakit mo naman naitanong? Namumutla ka kasi at matamlay ka. Hindi kasi ako nakatulog kagabi eh. Oh, bakit naman? Iniisip ko yung nangyari kay Bing at sa iba pa. Lahat tayo apektado na sa nangyayari. Walang dapat sisihin, kundi ang aswang na yon. Baka naman kaya hindi nyo mahuli-huli ang aswang eh. Dahil taga malayo siya. Lahat na ng posibilidad, tinitignan na namin. Yun ngang mga dayo dito sa atin, binabantayan na rin ang bawat galaw nila. May mga dayo pala dito sa atin? Oo, yung iba, pamilya na ilang buwan pa lang na nakatira dito sa baryo natin. Mamaya ba sasama ka sa pagpapatrolya? Oo, lalo pa namin pag-iigtingin ng pagbabantay. Balak nga namin na maglagay ng mga taong magbabantay sa mga kasukalan at pati na rin sa mga kawayanan dito sa atin. Lahat ng pwedeng pagtaguan ng aswang, may taong itatalaga para magbantay. Baka sa higpit ng ginagawa nyo eh. Baka nga mahuli nyo na ang aswang na yon. Hindi na napansin ni Melencio ang biglang pag-ilap ng mga mata ng asawa. Dumaan din sa mga mata nito ang takot. Ilang araw at gabi na rin ang ginagawang pagbabantay ng mga kalalakihan sa baryo. Nagtataka na nga sila kung bakit hindi pa rin nagpapakita ang aswang. Nailibing na rin ng araw na yon si Bing. Sumama na rin si Greg sa kanila sa ginagawa nilang pagbabantay. Mula nang mamatay ang asawa, gabi-gabi na nitong tinutugis ang aswang. Nakakapagtaka lang pare, kung kailan handa na ang lahat sa pagdating ng aswang, tsaka naman siya hindi nagpapakita. Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Para bang alam niya ang mga plano natin. Naisip ko na baka taga rito yung aswang eh. Kilala niya lahat ng mga tao sa baryo natin. Yun din ang sa pantahan ng ilan nating kasama. Kaya binabantayan na ng iba nating kasama mga dayo. Pero wala naman daw silang napapansin na kakaibang kinikilos nila. Tingin ko hindi dayong aswang na pumapatay sa baryo natin. Malakas ang kudog ko na taga rito siya mismo. Ano? Meron ka bang pinaghihinalaan? Wala pa pare. Hinala pa lang naman sa akin. Mahirap naman kasi na magbintang na wala namang pruweba. Sa bagay nga. Ang totoo nga niyan, kating-kati na ako na mahuli ang aswang na yon. Oo nga pala.
Pinatay nga din pala ng aswang ang tatay mo. Kaya matindi talaga ang kagustuhan mo na mahuli ang aswang na yon. Huhulihin ko siya sa kahit anong paraan. Kahit buhay ko pa maging kapalit. Sabay natin siyang huhulihin at papatayin. Kung alam mo lang na gabi-gabi kong napapanaginipan si Josie, humihingi siya ng hustisya sa pagkamatay niya. Mabibigyan din natin ng hustisya ang lahat ng pinatay ng aswang na yun. Konting tiis pa. Pasasaan din mahuhuli rin natin siya sa bitag. May naisip akong plano pare, kung paano natin mahuhuli ang aswang na yon, kung totoo nga ang hinala ko. Pero sa atin muna to walang dapat makalam nito. Tumango naman si Melencio sa sinasabi ng kaibigan na plano. Kahit siya, nagustuhan ang sinasabi nito. Araw ng linggo, nasa bahay lang maghapon si Belena. Bahagya pa siyang nagulat nang biglang dumating si Chayong sa bahay nila. Wala ka bang pasok ngayon? Wala po, Ate Belen. Nasanay kasi ako na kahit linggo may pasok ka sa trabaho. Ang totoo niyan, te. Umalis na ako sa trabaho ko. Ha? Bakit naman? Ay, gawa ni tatay. Pumunta siya doon at kinausap ang boss ko. Narindi na rin ang amo ko. Kaya kahit ayaw niya akong tanggalin, ginawa na lang niya para tumigil ng itay sa panggugulo doon. Grabe naman yung tatay mo. Ano na naman ang dahilan niya ba't ginawa niya yun? Hindi ba niya iniisip na ikaw lang ang nakakatulong sa kanila? Ginawa niya yun para mampilitan akong tanggapin ang kasal na inaalok ng anak ng kaibigan niya. Sino naman? Si Ka Ernest, yung may malaking sakahan dito sa atin. Yung anak niya na tumandang binata na lamang sa kakaararo, ang gusto nilang pakasalan ko. Ano? Yung lalaking yun? Alam ko po nakapintas-pintas talagang itsura niya. Pero anong gagawin ko? Malaki yung utang ni Naitay sa kanila. Hindi naman yung dahilan para piliting ka nilang ipakasal. Kahit anong paliwanag ko at pagmamakaawa, ayaw makinig ng Itay sa akin. Kahit si Inay, ayaw akong tulungan. Hindi ko naman kasalanan na tuwing manganganak siya. Doon ang takbuhan nila para umutang ng panggastos. Bakit hindi mo nalang ituloy ang plano mo na pumunta ng Maynila? Malabo nang matuloy yun. Nakita kasi nila ang perang iniipon ko. Kinuha nila yun sa akin at walang itinira. Grabe naman ang pamilya mo. Hindi na naawa sa'yo. Tapos, buntis na naman ang inay. Wala pa nga 1 taon si Nene. Bakit ba hindi marunong magkontrol ang inay mo? Malapit naman ang health center dito sa atin Marami po siyang dahilan. Puro sila pasarap. Kami naman ang naghihirap. Tapos ngayon, natatakot ang inay. Dahil sa aswang na gumagala. Baka daw maamoy siya nito. Matagal na rin hindi nakakapangbiktima ang aswang. Baka wala na yun sa baryo natin. Sana nga po. Nag-aalala rin ako kay inay. Kawawa po ang mga kapatid ko kapag may masamang mangyari sa kanya. Napakabuti mo talagang anak, Chayong. Napakaswerte ng mga magulang mo sa'yo. Lagi na lang kapakanan nilang iniisip mo. Hindi naman po pinapahalagahan ng mga magulang ko ang paghihirap ko. Mabuti na nga lang po may mabait na kamag-anak kaming pinag-aral ako. Dahil ko sa kanila ko lang iaasa, baka katulad na rin ako ng iba kong kapatid na hindi man lang nakapagtapos ng high school. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka magbago pa ang isip ng itay mo. Hindi na po magbabago ang isip nun. Kilala ko ang itay. Tinanggap ko na lang kapalaran ko. May konting ipon ako dyan. Ibibigay ko na lang sa'yo. Ibayad mo sa mag-amang yun. Hindi na po, Ate Belen. Hindi naman po ako nandito para humingi ng tulong Gusto ko lang po na may mapagsabihan. Kunin mo na. Hindi ko pa naman kailangan ng pera Mas kailangan mo yun. Salamat po, Ate Belen. Napakabuti niyo po talaga. Hindi talaga ako nagkamali na sa inyo ako nakipagkaibigan. Kung may kailangan ka o gusto mo nang makakausap, pumunta ka lang dito. Hindi naman ako umaalis Baka nga po mapadalas ang punta ko dito Lalo't wala na akong trabaho. Napayakap pa ang dalaga kay Belena.
Hindi naman nagtagal pa sa bahay si Chayong. Baka raw hinahanap na ito ng mga magulang. Malapit lang naman ang inuuwian nito. 3 bahay lang ang pagitan sa bahay niya. Nang sumapit ang gabi, muling nagpaalam si Melencio. Hindi katulad ng mga nagdaang gabi, mas maaga itong umalis. Si Belen naman, pagkaalis ng asawa, agad na ring naghanda. Pagkatapos maipahid sa buong katawan ng langis at magpalit ng anyo, pinuntahan na niya ang pakay na bahay. Yun ang bahay ni Aling Nora. Dahil gawa sa semento ang bahay nito, nahirapan siyang pasukin. Nagpalit na lamang siya bilang malaking itim na pusa para makapasok sa bahay nito. Mag-isa lamang sa isang kwarto ang babae. Ang asawa nito ang isa sa nagpapatrolya sa lugar. Tumalon siya mismo sa dibdib nito. Bago pa makagawa ito ng ingay, nagawa na niyang dukutin ang puso nito at saka isinubos na kabukang bibig nito. Nilantakan muna niya ang mga laman loob bago huling kinain ang puso nito. Kinabukasan, binalot muli ng takot ang mga residente sa nangyari sa babae. Lintik kang halimaw ka. Sino ka ba talaga? Kaninong katauhan ka nagtatago? Melencio, bakit ka nagwawala? Ang aga-aga pa. Baka makabulahaw ka ng mga kapitbahay natin. Wala akong pakialam. May bago na namang biktima, salot na yun. Ha? Sinong bagong biktima? Si Aling Nora. Natagpuan siya kanina ng mga anak na wakwakan dyan at wala ng buhay. Hindi ba marami naman silang kapitbahay? Wala man lang nakarinig. Baka daw sa himbing ng tulog ni Aling Nora hindi na nito nagawang makasigaw. Yung mga anak nila? Ayos naman sila. Ang kanilang ina lamang daw ang pinuntiryan nito. Kawawa naman. Mga bata pa ang anak nila ng asawa niya. Nagkamali kami ni Greg ng hinala. Anong ibig mong sabihin? Meron kasi kaming pinagsususpetsahan. Pero buong gabi na walang lumabas sa bahay nila. Sino naman ang pinaghihinalaan yung aswang? Si Chayong. Ano? Bakit naman si Chayong? Sa dami ng tao Siya pa talagang pinaghihinalaan nyo? Nagkamali nga kami ni paring Greg. Nabanggit lang kasi dati ng tatay niya na may naging karelasyon daw ito na taga-malayong isla. Baka daw aswang yung lalaki. Kaya inayawan ng tatay niya. Baka lang nahawa si Chayong kaya siya naging aswang. Ako na nagsasabi sa'yong hindi aswang si Chayong. Kaibigan ko siya at mabuti siyang babae. Aminado nga kami na nagkamali lang kami ni Greg. Masyado kayo nagpapaniwala sa tatay niyang baliw. Kita niyo nga kung anong pinagagagawa niya sa pamilya niya. Kay Chayong, may trabaho. Pinaalis niyang pilit para ipakasal lang sa lalaking hindi naman gusto ng anak niya. Ganun ba yung nasa tamang katinuan? Oo nga, ngayon ko lang napagtanto na hindi mapagkakatiwalaan ng tatay niya. Hindi talaga. Kaya sana naman huwag ka na ulit maniniwala doon. Magiging maingat na ako sa susunod. Nagngingit-ngit pa rin ang kalooban ni Belen sa nalaman sa asawa. Kaya naman kasama na rin sa kanyang listahan ng tatay ng dalaga. Nakikitlan niya ng buhay sa mga susunod na gabi. Nang araw na yon, dumating si Greg at niyayang uminom si Melencio. Pinagbigyan naman siya ng huli. Dahil matagal-tagal na rin naman nung masayaran ang bibig nito ng alak. Naglabas naman na mapupulutan si Belen. Pasensya ka na, Belen, kung dinayo ko pa ng inuman to si parang Melencio. Ayos lang yun. Mas gusto ko nga dito na lang sa bahay siya umiinom kaysa sa ibang lugar. Mas panatag kasi ko. Sa bagay, tama ka. Lalo't delikadong panahon. Kahit sino na lang binibiktima ng aswang Wala na siyang pinipili. Oo nga Sige, maiwan ko muna kayo ha. May gagawin pa kasi ko sa loob.
Inabala na lamang ni Belen ang sarili sa mga gawain sa loob ng bahay. Dahil malapit lang naman kung saan nakapwesto ang dalawa, naririnig pa rin niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Tungkol na naman sa aswang, kung paano nila ito mauhuli at mapapatay. Napangiti na lamang siya dahil walang kaalam-alam ang mga ito na nasa malapit lamang ang kanilang pinag-uusapan. Nararamdaman ko talaga pare, nakilala natin yung aswang eh. Paano kung mali ka na naman ang hinala? Alam mo ba nung gabing inatake si Josie ng aswang? Kaya hindi kagad daw bumalik nun sa bahay. Hindi nagtahulan yung mga aso namin. Ibig sabihin lang nun, kilala nila ang amoy na yun. Pero sino nga kaya siya? Nararamdaman ko na malapit na natin siyang mahuli. Kaya konting tiyaga pa pare. Ito, nagluto ako ng pulutan. Uy, Bopis, paborito ko. May karne pala tayo dyan? Oo. Binili ko kanina sa talipapa. Nakalimutan kong banggitin sa'yo kanina na nanggaling na ako doon. Ah, ganun ba? Tikman mo pare, masarap si Belen magluto ng bopis, lalo na yung dinuguan. Salamat Belen ha. Pasensya na kung maingay na ako. Ayos lang yon. Walang problema sa akin. Minsan lang naman kayo mag-iinuman eh. Mukhang mawiwili ako sa pagpunta rito ah. Laging bukas ang bahay namin para sa'yo. Oo nga naman. Huwag ka mahihiya na magsabi kung ano ang kailangan mo. Sige, maiwan ko na ulit kayo dyan. Nang makatalikod si Belen, tsaka naman nilantaka ng dalawa ang pulutana. Halata sa mukha ni Greg na nasarapan ito sa bopis. Nagpatuloy pa sila sa kanilang pag-iinom. Wala pa ring tigil ang kwentuhan nila tungkol sa aswanga. Naririndi na tuloy si Belen sa usapan nila. Nang malapit ng gumabi, nagpaalam muna si Melencio na ihahatid ang kaibigan. Hindi ba kayo magpapatrolya ngayong gabi? Baka hindi muna. Baka hindi rin namin magampanan ang trabaho namin eh. Maging pabigat pa kami sa mga kasama namin. Mag-iingat ka sa paghahatid mo kay Greg ha. Umuwi ka agad. Tumangulang si Melencio. Inakay na nito si Greg paalis. Nakasunod naman ang tingin si Belen sa kanila. Malapit lang naman ang bahay ni Greg, kaya inaasahan niyang makakauwi kaagad si Melencio. Nang makabalik si Melencio, dumiretso na ito sa kwarto nila. Sumapit muli ang hating gabi. Muling nagpalit ng anyo si Belen bilang aswanga. Isang bahay ang kanyang pinuntahan. Bukas ang lahat ng ilaw nito. Sa di kalayuan, naririnig niya ang mga boses. Tiyak na yun ang mga nagpapatrolya. Binilisan na niya ang kilos. Dahil sa naging marahas ang kanyang ginawa, makailang ulit na napahiyaw si Oro habang pilit niyang dinudukot ang puso nito. Nakapanlaban pa ito. Narinig yun ng mga nagpapatrolya at nakita siya ng mga ito. Hinabol siya hanggang mapunta sa kawayanan. Mula sa dilima, kitang-kita niya ang mga ito na iniilawan ang buong paligid. Halos pigilan niya ang paghinga ng mga sandaling yon. Agad niyang nakilala ang isa sa kanila, si Greg. Nagtataka naman siya dahil alam niyang hinatid ito ng asawa. Kitang-kita rin niya ang pagkalasing nito. Nagpalit siya ng anyo bilang itim na ibon at lumipad. Ayun ang aswang! Habulin natin bago siya makatakas! Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hinabol pa siya ng mga ito. Pero bago siya tuluyang mahuli, nakapagpalit na muli siya ng anyo bilang pusang itim. Nakauwi naman siya ng bahay ng matiwasay. Pero noon lamang niya napagtanto na may sugat siya sa bandang dibdib. Agad niyang kinuha ang langis at kabibe. Nang mga sandaling yun, tulog pa rin ang asawa. Kapag daka, nahiga na rin siya sa tabi nito. Mga malalakas na katok ang nagpagising kay Melencio.
Nagpupungas-pungas pa siyang bumangon. Nasulyapan pa niya ang asawa na mahimbing pang natutulog sa tabi niya. Tumayo na siya at saka tinungo ang pinto. Bumungad sa kanya si Greg at ilang kalalakihan. Anong ginagawa niyo rito? Bakit mo sila kasama, paring Greg? Patay na si Oro. Pinatay siya ng aswang. Ano? Paano siya ang biktima? Nasa malapit lang kami nang marinig namin ang sigaw ni Oro. Parang kinakatay ang sigaw niya. Kaya napasugod kami sa bahay niya. Nakita pa nga namin ang pagtakas ng aswang eh. Nahuli niyo ba ang aswang? Hindi nga eh. Pero may tama siya ng bala. Nabaril ko siya kanina. Nakilala niyo ba kung sino siya? Hindi rin eh. Nag-anyong itim na ibon siya. At pagkatapos, itim na pusa naman. Banda rito namin siya nakita tumakbo. Teka lang, kukunin ko lang ang gulo ko. Sasama ako sa inyo. Kung dito siya sa parte na tutumakbo, baka hindi pa yun nakakalayo. Iisa-isahin din natin ang bawat bahay. Yun nga ang plano namin. Kaya ka namin kinatok. Bawat bahay na naroon ay pinasok nila. At lahat ng sulok na pwedeng pagtaguan ng hinihinala nilang aswang, ginalugad nila. Pero hindi nila ito natagpuan. Magbubukang liwayway na noon nang bumalik silang lahat sa bahay ni Melencio. Isang bahay na lang ang hindi namin napapasok. Ha? Teka, huwag niyo sabihin na pati bahay ko ay... Para maging patos lang pare. Naniniwala naman ako na hindi aswang si Belen eh. Oo, sige. Pumasok kayo. Nauna nang pumasok si Greg, kasunod ng ibang kalalakihan. Hanggang loob ng kwarto pinasok nila. Naabutan pa nilang natutulog si Belena at nagulat ito nang bigla silang pumasok. Agad namang nagpaliwanag ang asawa sa nangyayari. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Bakit dito niyo hinahanap ang aswang na yun? Pasensya ka na Belen. Banda rito kasi sa inyo tumakbo yung aswang eh. Lahat ng bahay dito pinasok na namin. Para lang maging patas sa iba. Baka isipin nila namimili kami. Wala naman siguro kayo nakita, no? Pwede na kayong umalis. Pasensya na ulit Belen. Hindi na lang bumalik sa pagkakahiga si Belena kahit gusto pa niyang magpahinga. Masama kasi ang pakiramdam niya. Para kasi siyang sinisilaban sa loob ng katawan. Tinignan niya ang sugat sa may malapit sa dibdib. Imbis na gumaling yun sa langis na ipinahid niya, lalo pa yung nanariwa. Samantala, magkausap naman sina Melencio at Greg. Nararamdaman ko, malapit na natin mahuli ang aswang pare. Paano ka nakasisiguro? Dahil sa balang ginamit ko, meron yung orasyong galing sa isang magaling na albularyo. Ibinabad ang balang yon sa sagradong tubig mula sa isang bukal. Anong mangyayari sa aswang kapag ganun? Hindi maghihilom ang sugat niya, kahit ano pa ang gawin niya. Kung sino sa mga taga-baryo ang may sugat na galing sa tama ng bala, siya ang aswang. Paano natin malalaman kung sino may tamaan ng bala sa mga taga rito? Kung kinakailangan puwersahin natin sila magubad isa-isa, gagawin natin. Hindi tama ang gusto mong mangyari. Labag yan sa karapatang pantao. Sa dami ng pinatay ng halimaw na yon, ano ba bang karapatang pantao sinasabi mo? Gusto ba nila maubos tayong lahat dito? O makikipagtulungan sila? Hindi ako sangayon sa sinasabi mo. Kausapin muna natin sila ng mahinahon. Bahala ka, pero hindi na magbabagong isip ko. Kung ipipilit mo yan, sinisiguro ko sa'yo, hindi tayo sasang-ayunan. Hindi ko kailangan ng permiso mo. Palibasa kasi, hindi mo alam kung gaano kasakit mawala ng asawa at anak dahil sa halimaw na yon. Nauunawaan kita, pero hindi tama ang gagawin mo. Meron pa naman sigurong ibang paraan. Pwede naman natin tanungin ng mga taga rito. Sa tingin mo aamin ang aswang na yon na siyang may tama ng bala? Hindi ko alam, pero... Tama na pare. Huwag mo lang ipagpilitan ang gusto mo. Lahat ng kanilang pinag-uusapan ay narinig ni Belena. Hindi tuloy niya maiwasan na kabahana. Noon lang niya nalaman na may pagkatuso din pala si Greg. Naningkit bigla ang mga mata niya nang maisip ang balak nitong gawin. Nang mga sumunod na araw, laging wala si Melencio.
Naiiwan lang laging mag-isa si Belen sa bahay nila. Habang dumadaan ang mga araw, lalong nagdadagdagan ng matinding kaba sa dibdib niya. Napalis lamang ang nararamdaman niyang pag-aalala nang dumating kinahapunan si Chayong. Oh, bakit ngayon ka lang dumalaw? Hindi kasi ako basta makaalis sa bahay namin, Ate Belen. Bakit naman? Hinihigpitan ka ba ng itay mo? Hindi lang yun, te. Doon na sa amin nakatira yung magiging asawa ko. Ha? Anong sabi ng inay mo? Eh di wala. Sunod-sunuran lang naman yun kay itay eh. May pera pa ako dito. Kung gusto mong lumayo, tutulungan kita. Magsabi ka lang sa akin kung kailan. Hindi na po ako makakaurong. Malaki na po ang utang namin sa kanila. Pero Chayong, hindi tamang sapilitan ka nilang ipakasal sa taong ayaw mo. Hayaan na lang po natin. Ito na po siguro ang kapalaran ko. Pwede mo pang baguhin ang kapalaran mo. Hindi ko rin po kasi maaatim na masaya ako sa pupuntahan ko. Samantalang naghihirap ang pamilya ko dito. Gusto mo bang pakiusapan ko ang mga magulang mo? Wag, te! Ayoko madamay ka pa sa problema ko. Siguro matatapos ang paghihirap ko kung ako na ang sunod na mabibiktima ng aswang. Huwag kang magsalita ng ganyan kung ayaw mong magalit ako. Desperado na kasi ako, te. Hindi ko na alam gagawin ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Makakagawa din tayo ng paraan. Hindi kita pababayaan. Salamat, te. Kahit papano alam ko na may kakampi ako rito. Isang malagim na balak ang nabuo kay Belena. Hinayaan lang niya na maglabas ng bigat ng nararamdaman ng dalaga. Hindi na rin ito nagtagal dahil malapit nang dumilim. Kinagabihan naman, kahit masama pa rin ang pakiramdam at kumikirot ang sugat niya, naghanda na muli si Belena para sa gagawin niya sa gabing yun. Mula sa madilim na bahaging pinagtataguan niya, nakita ni Belen na lumabas ang isang lalaking kilalang kilala niya. May hawak itong sigarilyo sa isang kamay. Napangisi pa siya nang humakbang ito palapit sa kanya. Marahil napansin ito ang kanyang mapupulang mga mata na tila malilit na ilaw sa dilim. Nang humakbang pa ito palapit sa kinaroroonan niya, saka siya lumabas sa pinagtataguan. Agad niya itong sinunggaban at kinagat sa leeg. Halos humiwalay na ang ulo nito sa pagkakakabit sa katawan. Nagawa pa nitong humakbang patras habang hawak ang leeg. Muli niya itong sinunggaban at saka hiniwa ang tiyana. Hinalukay niya ang laman loob nito at buong kasabikan na kinain. Huli na para mamalayan niya na nakita ni Chayong ang ginagawa niya. Pagkatapos magawa ang krimen, tumalilis na siya ng alis sa lugar. Belen! Belen! Nandito ako sa likod bahay, nagsisiga ako. Nabalitaan mo na ba nangyari sa asawa ng kaibigan mo si Chayong? Hindi pa. Bakit? Ano nangyari? Pinatay ang asawa niya ng aswang kagabi. Hanggang ngayon tulala pa rin si Chayong. Pupuntahan ko si Chayong ngayon. Sasamahan na kita. Gusto ko rin kausapin ang ama niya. Kinuha lang ni Belen ang kanyang balabala at saka sila lumakad ng mag-asawa. Pagdating sa bahay nila Chayong, agad silang pinatuloy ng ina nito. Si Melencio naman kinausap si Mang Dado na ama ng dalaga. Pinapasok na rin siya ng ina ng babae sa kwarto. Nadatna ni Belen na tulala at nakatingin lamang sa kawalan si Chayong. Nanginginig din ang buong katawan nito dahil sa matinding takot. Chayong, si Belen to. Ikaw! Lumayo ka sa akin! Halimo ka! Ano bang sinasabi mo, Chayong? Ikaw aswang na matagal na nilang hinahanap! Nakita kita kung paano mo pinatay si Elmer! Halimo ka! Nakita mo ko? Oo! Isa kang halimaw! Salot ka!
Kaibigan pa naman ang turing ko sa'yo! Yung pala nagpapanggap ka lang! Makinig ka sa akin, Chayong. Ginawa ko yun para sa'yo. Para makatakas ka na sa lalaking yun. Alam ko hirap na ang kalooban mo. Kaibigan mo ko, Chayong. Kaya ko yun ginawa. Huwag ka sabing lalapit! Kundi malalaman nila ang lihim mo! Chayong, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sasabihin ng mga nakita mo. Hindi! Kailangan malaman nila kung sino ang aswang na hinahanap nila! Huwag, Chayong. Nakikiusap naman ako sa'yo. Muling nagsisisigaw si Chayong nang tangkaing lumapit uli ni Belen dito. Napapasok na rin ang mga magulang nito at si Melencio. Agad na yumakap ang babae sa ina nito. Alisin niyo na po ang babaeng yan! Huwag niyo siyang hahayaan na makalapit sa akin! Aalis na po kami. Hindi pa yata maayos si Chayong. Sige po, tutuloy na kami. Babalik na lang kami sa ibang araw. Habang pauwi ang mag-asawa, tahimik naman si Belena. Hindi kasi siya makapaniwala na masasaksihan ni Chayong ang nangyari. Nag-aalala tuloy siya na anumang sandali, maaari nang mabunyag ang kanyang iniingatang lihim. Nang mga oras ding yun, laman ng isip ni Melencio ang sinabi ni Mang Dado sa kanya. Posible daw na babae ang aswang. Pagdating sa bahay, saka lamang umimik si Melencio. Bakit ganun na lang ang takot sa'yo ni Chayong? Hindi ko rin alam eh. Meron ka bang itinatago sa akin, Belen? Ano naman itatago ko sa'yo? Buong pagsasama natin naging tapat ako sa'yo. Alam ko naman yun. Nagtataka lang kasi ako sa ikinilos ni Chayong kanina. Alam ko kasi malapit kayo sa isa't isa. Baka labis lang siya naapektuhan sa nangyari sa asawa niya. Kaya ganun ang reaksyon niya. Sinabi ng ama niya na nasaksihan daw nito ang pagkamatay ng asawa niya. At posible daw na babae ang aswang. Ha? Sinabi ba niya kung sino? Hindi daw malinaw ang mukha ng aswang. Pero para daw babae ayon kay Chayong. Baka mapabilis na ang paghahanap ninyo sa aswang. Dahil alam niyong babae to. Mas nag-alala pa nga ako ngayon eh. Bakit naman? Dahil sa plano ni paring Greg. Tutol kasi ako sa gusto niyang gawin. Ano bang binabalak niya? Sa pilitan niyang huhubaran ng mga kababaihan, bata man o matanda, para malaman kung sino may sugat na mula sa tama ng bala. Hindi tama yun. Pwede naman niyang tanungin isa-isa. Kaya nga pero buo na ang desisyon niya. Sang-ayon din sa kanya ang iba sa mga kasamahan namin. Gumawa ka ng paraan. Huwag kang pumayag, Melencio. Paano ako? Hahayaan mo bang makita ng ibang lalaki ang katawan ko? Siyempre, hindi ako papayag. Kalimutan na niya ang pagkakaibigan namin kapag pinilit ka niya. Niyakap pa ng mahigpit ni Belen ang asawa habang paulit-ulit na nagpapasalamat. 2 gabi nang hindi sumasama si Melencio sa pagpapatrolya. Hindi tuloy makapuslit si Belen. Nangangamba kasi siya na baka ang asawa pa ang makahuli sa kanya. May problema ba? Inumpisahan na kasi ni Greg at ng iba pa ang ginagawa nila. Ano? Hindi naman yata tama yun. Pambababoy na sa mga kababaihan ang ginagawa nila. Makailang ulit ko siyang kinausap, pero parang na siyang baliw. Paano kung umabot na sila dito? Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Wala siyang gagawin sa'yo. Hindi ko yun papayagan. Kahit nangako pa si Melencio na walang mangyayari kay Belena, hindi pa rin maiwasan ng babae na mag-alala. Natatakot din siya na anumang sandali ay mabunyag ang kanyang lihim dahil kay Chayong. Mag-isa lamang siya ng mga oras na yun sa bahay. Akala niya si Melencio na ang dumating. Pero ganun na lamang ang gulat niya
nang makitang si Chayong ang nasa loob ng kanilang sala. Chayong, Ate, mali ata na pumunta ako dito. Aalis na ako. teka lang Chayong. Huwag ka munang umalis. Hindi niyo ba ako sasaktan? Hindi Chayong. Hindi ko yung magagawa sa'yo. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Kaya nasasaktan din ako kapag nahihirapan ka. Ate Belen, Patawarin mo ako kung nagawa ko man yun kay Elmer. Alam ko kasi na hindi ka masaya sa piling niya. hayop ang lalaking yun, ate. Hayop siya. Bagay lang ang nangyari sa kanya. Bakit? Anong ginawa niya? Hindi pa man kami kasal. Sinasaktan na niya ako. Ang walang yang yun. Tama lang pala sa kanya ang mamatay. Pasensya ka na, ate. Kung nasigawan kita nung pumunta ka sa bahay. Natakot lang talaga ako sa'yo. Akala ko isusunod mo na ako napatayin. Kahit kailan hindi ko yung magagawa sa'yo. Alam ko na po ngayon. Salamat, Chayong. Hindi ka nagalit sa akin. Alam mo bang natatakot din ako na baka isumbong mo ko? Nasabi ko po kay Itay na babae ang aswang. Nabigla lang ako noon sa sobrang takot. Huwag kang mag-alala. Kahit nasabi mong babae ang aswang, hindi pa rin nila alam na ako ang hinahanap nila. Kaya lang, Ate Belen, masyado nang naaabuso ang mga babae dito sa baryo natin. Alam ko. Kinausap ko nga si Melencio sa bagay na yan. Hindi na raw niya mapakiusapan si Greg. Pero ate, yung iba, katulad ng mga kaedaran ko, napagsasamantalahan na sila eh. Ano? Totoo ba yan? Oo, te. Katulad ng kapitbahay namin. Kagabi mas bata yun sa akin. Dinig na dinig ko ang palahon ng iyak niya pati ng nanay niya. Parang may hindi magandang ginagawa sa kanila. Mga hayop sila. Masahol pa sila sa halimaw. Gusto ko silang tulungan pero natatakot ako kay Itay. Huwag ka nang mangialam pa. Baka ikaw pa mabalingan nila. Hindi na napigilan ni Belen na mapaiyak dahil sa awa sa kapwa babae niya. Aswang siya. Pero kapag nasa ganong anyo siya, hindi niya maiwasan na makaramdam ng usig ng budhi at awa sa kapwa. Pagdating ni Melencio, agad niya itong kinausap tungkol sa mga nangyayari. Umiwas naman ito ng tingin sa kanya. Para na rin itong kinumpirma na totoo ang sinasabi ni Chayong. Wala ka bang gagawin para mapigilan ng mga kasamahan mo? Mas masahol pa sila sa aswang na hinahanap nyo. Tumigil ka! Wala nang sasahol pa sa pagkahalimaw ng aswang. Kaya huwag mong ikukumpara mga kasamahan ko sa aswang na tinutugis namin. Wala ka rin pinagkaiba sa kanila kung hindi mo sila pipigilan. Ginagamit na lang nila ang sinasabi mong pagtugis sa aswang para magawa nila ang masamang balak nila. Nadadala lamang sila ng matinding galit. Ang sisihin mo, ang aswang na yon kung bakit to nangyayari. Nagngingit-ngit ang kalooban na binirhan na lamang ni Belen ng talikod ang asawa. Nagkulong na lamang siya sa kwarto nila. Kinuha niya ang kabibe at langis. Sabay sulyap sa nakabukas na bintana. Papalubog na ng mga oras na yon ng araw. Konting paghihintay na lamang. Muli na naman siyang maghahasik ng lagim sa baryo na yon. Sa pagkakataong yon, paghiganti naman ang gagawin niya. Umalis din ng gabing yun si Melencio nang hindi nagpapaalam sa asawa. Si Belen naman, muling nagpahid ng langis sa buong katawan. Pula sa bintana, doon nagdaan si Belen. Hindi na niya napansin ang kabibe na naiwan sa sahig. Sa di kalayuan, maririnig ang mga boses ng mga kalalakihan. Nagtago muna sa masukal na bahagi si Belen at saka pinakiramdaman ng mga ito. Nakita niyang nagpahuli si Greg. Dahan-dahan siyang lumapit dito.
Marahil naramdaman nito ang kanyang presensya. Pagharap nito, bumalatay sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Ikaw ang aswang? Mga kasama! Nandito ang aswang! Dito ko ididilig sa lupa na to ang dugo mo. Masahol ka pa sa akin! Wag! Bago pa makahuma si Grega, nagawa ng laslasin ni Belen ang leeg nito para hindi na makahingi ng tulong sa mga kasama. Gaya ng sinabi niya, tumulo mula sa lalaki ang sariwang dugo papunta sa lupa. Sunod na dinukot ni Belen ang puso nito at saka ipinakita pa sa lalaking naghihingalo. Dinurog pa niya yun sa kamay. Nang akmang bubutasin na niya ang tiyan nito, tsaka naman dumating ang ama ni Chayong. Magkakasunod na putok ng baril ang narinig nila. Mabilis na nagpalit ng anyo bilang itim na ibon si Belena at saka lumipad palayo. Pero nagawa pa rin siyang habulin ito. Sa di kalayuan, natanaw niya si Chayong. Sumenyas ito sa kanya. Nagbalik siya sa dati niyang anyo bilang tao. Anong ginagawa mo rito, Chayong? Galing ako sa bahay niyo. Nakita kitang lumabas sa bintana niyo. Kaya sinundan kita dito. Hinahanap nila ako. Umalis ka na dito. Baka pati ikaw madamay. Bakit mo pinatay si Mang Greg? Dahil siya ang pasimuno ng lahat. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ang ginagawa niya. Kaya umalis ka na. Sumama ka na sa akin. Hindi kita pwedeng iwan dito. Delikado kung makikita nila tayong magkasama. Sige na. Ililigaw ko na sila para... Hindi na natapos ni Belen ang iba pa niyang sasabihin nang marinig nila ang mga yabag na paparating. Nagbago muli ng anyo si Belen bilang mabagsik na aswang. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at sinugod si Mang Dado. May hawak na gulok ang lalaki. Nagpambuno sila nito. Hindi inaasahan ni Belen na may iba pa itong hawak na armas. Makailang ulit nitong hinataw sa kanyang katawan ng buntot pagi. Napangisi ito nang makitang nangihina na siya. Kinuha nito ang gulok at ibabaw na sana kay Belena nang humarang si Chayong. Labis na nabigla ang lalaki na naroon ang anak sa lugar. Nabitiwan nito ang gulok at saka kumaripas ng takbo. Chayong! Chayong! Gumising ka! Ate, Chayong! Dito ka lang! Hihingi ako ng tulong! hindi na ate. Huwag na. Hindi ko na rin kaya. Hindi, Chayong! Kailangan mo kayanin! Tutulungan pa kita na makarating ng Maynila eh! Di ba yun ang gusto mo? Sayang. Hindi na matutupad ang pangarap kong makarating sa Maynila. Hindi ko na matutulungan ang pamilya ko. Chayong! Matutupad yun! Akong bahala ha! Basta huwag ka lang susuko! Ate Belen, salamat ha. Hindi kita makakalimutan. Chayong! Gumising ka! Gising, Chayong! Hindi ka pwede mamatay! Chayong! Niyakap na lamang ni Belen ang wala ng buhay na katawan ng itinuturing na kapatid habang tumatangis. Ilang sandali rin niyang yakap-yakap ang katawan nito bago nakarinig ng mga tinig at yabaga na paparating sa kinaroroonan nila. Napipilitang iniwan niya si Chayong doon at nagkubli. Mula sa pinagtataguan, nakita niya ang pagdating ng ama ni Chayong at ng iba pa. Naroon din ang asawa niya na palinga-linga sa paligid. Narinig pa niyang sinabi ng ama ni Chayong
na aswang ang pumatay sa anak nito. Pagdating sa bahay, walang tigil ang pag-iyak ni Belena. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari kay Chayong. Naabutan pa siya sa ganoong ayos ng asawa. Siguro, nakarating na sa iyo ang masamang balita. Oo. Bakit kailangan pang madamay ni Chayo? Wala talagang pinipili ang aswang. Kahit si paring Greg, wala na din. Naniniwala ka na aswang ang pumatay kay Chayo? Nakita mismo ng ama niya ang buong pangyayari. Wala ka na talagang pinagkaiba sa kanila. Ano ba ang gusto mong ipahiwatig, ha? Na hindi aswang ang pumatay kay Chayong? Mukha ba na biktima ng aswang ang katawan ni Chayo? Dahil dumating agad kami sa lugar, kaya hindi natuloy ang balak ng aswang na yun kay Chayong. Huwag na muna natin pagtalunan ng bagay na yan. Gusto ko munang puntahan si Chayo. Pasensya ka na. Alam kong malapit kayo sa isa't isa ni Chayong. Para ko na siyang kapatid. Kaya sobrang sakit ang nangyari sa kanya. Sa burol ni Chayong, nasa tabi lamang ng kabaong si Belena. Punong-puno ng galit at paghihinagpis ang mga mata niya habang nakatingin sa salamin ng kabaong. Nang sulyapan niya ang ama ni Chayong, kausap nito ang mga kasamahan, kabilang na ang asawa. Huwag kang mag-alala, Chayo. Igaganti kita sa taong gumawa nito sa'yo. Pagkatapos ng 5 araw na burol, inihatid na ng araw na yun sa huling hantungan si Chayong. Sa di kalayuan, naroon si Belena. Walang tigil sa pagtulo ang mga luha niya. Kulang na lamang magliyab ang mga mata niya sa pagkakatingin sa ama nito, na hindi man lang nakitaan ng pagdadalamhati. Pag-uwi sa bahay, agad na hinanap ni Belen ang kabibe. Pero hindi niya ito nakita sa pinagtataguan. Ito ba ang hinahanap mo? Paano yan napunta sa'yo? Nakita ko sa sahig. Para saan ba to? Bigay lang yan sa akin. Mahalaga sa akin yan. Mabuti hindi nawala. Pangkaraniwan lang naman ang ganitong kabibe. Sinabi ko na mahalaga yan sa akin. Ang inay ko nagbigay niyan. Oh, ito na. Itago mo na maigi para hindi mawala. Lagi na lamang nasa bahay si Melencio. Tila nawala na ito ng gana na sumama sa pagpapatrolya. Hindi rin ito masyadong naglagi noon sa burol ni Chayong, dahil abala rin ito sa burol ng kaibigang si Grega. Mas nauna lang na inilibing ang kaibigan ito kaysa kay Chayong. Dahil hindi umaalis ang asawa, hindi rin makapuslit si Belena. Naisip niya na magpalamig muna. Minsang galing sa paliligo si Belena at kasalukuyang nagbibihis nang biglang pumasok si Melencio. Napansin kaagad nito ang sugat malapit sa kanyang puso. Ano nangyari dyan? Ha? Ay, aksidenteng natusok na matulis na kahoy. Kailan pa yan? 1 linggo na siguro ang nakakaraan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam ko kasi naabala ka rin. Ayoko naman na alalahanin mo pa ako. Talagang mag-aalala ako sa'yo dahil asawa kita. Maayos na rin naman ang lagay ko. Ginagamot ko naman to eh. Sa susunod, huwag ka na maglilihim sa akin, ha? Oo. Tara na sa kusina. Nakaluto na rin naman ako eh. Dahil ilang araw nang hindi nalalamnan ang tiyan ng karni ng tao, pakiramdam ni Belen ay nangihina siya. Tuwing tinatanong naman siya ng asawa, sinasabi na lamang niya na wala siyang ganang kumain. May mga gabi rin na hindi siya makatulog. Minsan bumangon siya.
Nagising rin si Melencio. Mabuti na lamang hindi pa siya nakakalabas ng kanilang bahay. Napapansin ko, lagi kang balisa. Wala lang to. Alam ko, hanggang ngayon apektado ka pa rin sa pagkawala ni Chayong. Parang kapatid na kasi ang turingan namin sa isa't isa. Kaya sobrang sakit nang mawala siya. Hindi ako sanay na hindi siya pumupunta rito sa bahay. Naiintindihan kita. Pero wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Bakit ikaw? Hindi pa rin nakakalimot sa nangyari sa ama mo. Sa tingin mo kaya, ganun ko lang kadali na makakalimutan ang nangyari kay Chayong? Igaganti ko rin si Chayong. Lahat ng pinatay ng aswang na yon ay igaganti ko. Paano mo gagawin yun? Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung sino ang aswang. Noong nabubuhay pa si Greg, marami siyang sinabi sa akin para makilala ang aswang. Ang sabi niya, kapag nasa paligid ang aswang, kaakibat na nito ang masangsang na amoy. Meron din daw silang kahinaan. Ibig sabihin, balak mo pa rin sumama sa mga tao nagpapatrolya sa gabi? Oo, sinamahan lang talaga kita ng ilang araw para hindi mo maramdaman na mag-isa ka habang nagluluksa ka kay Chayong. Kahit naman lagi kang umaalis hindi ko nararamdaman na nag-iisa ako. Bukas ng gabi, sisimulan ko uli ang pagtugis sa aswang. Hinintay lamang ni Belen na makaalis ang asawa bago tumalilis din ang alis. Inabangan niya ang ama ni Chayong kung kailan ito walang kasama. Tsaka niya ito inatake. Nang makita ng mga kasama ang lalaki, wala na itong buhay at wakwak na rin ang tiyana. Napamura na lamang ang mga kasama dahil sa nangyari dito. Muling nagbalik ang sigla ni Belena dahil sa pagkamatay ng ama ni Chayong. Dinalaw pa niya ang puntod ng huli para ipaalam na naipaghiganti niya na ito. Nang mga sumunod na gabi, isang kasamahan na naman ni Melencio ang pinaslang ng aswanga. Iba na ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Tila gumaganti ang aswang sa kanila. May palagay ako na gumaganti ang aswang. Hindi lang kasi simpleng pagpaslang ang ginagawa niya. Gusto niya kaming ubusin. Baka hindi niya nagugustuhan ang ginagawa niyong pang-aabuso sa mga babae. Matagal ko na yung pinatigil mula nung mamatay si paring Greg. Kahit wala na siya, naroon pa rin ang ginawa niya at ng iba pa. Bakit pakiramdam ko natutuwa ka pa sa nangyayari? Hindi ako natutuwa, pero tama lang sa kanila ang maubos. Kaya kung ako sa'yo, iwasan mo na ang mga naging kasama ni Greg. Baka pati ikaw madamay. Hindi ko yun gagawin. Lalo't malapit ko nang malaman kung sino man ang aswang na yon. Paano kung kilala mo pala ang aswang na pumapatay? Anong gagawin mo? Pagbabayaran ko siya sa mga ginawa niya. Hindi na talaga magbabago ang isip mo. Sabi ni Chayong, babae ang aswang. Pinaghinalaan pa nga namin siya. Pero sino kaya sa mga babaeng nakatira dito sa baryo ang aswang? Sa tingin ko, makikilala mo rin siya pagdating ng tamang panahon. Huwag kang mainip. Sabihin mo nga, Belen, may nalalaman ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Mula nang mamatay si Chayong, naging kakaiba na ang kinikilos mo . Wala ko nililihim sa'yo, Melencio. Ang sakin lang, hayaan mong kusang mag-cross ang landas nyo ng hinahanap mong aswang. Kailan pa yon? Kapag naubos na kami? May pakiramdam ako na malapit na kayong magkaharap. Huwag kang mainip. Dahil sa nararamdaman na pagbalingan na lamang ni Melencio ang pag-inom mag-isa. Tahimik lamang si Belen habang nakatingin sa kanya. Nang maubos ang 2-4, saka lamang siya tumigil. Pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Akala ko aabutin ka na ng umaga sa pag-inom ng alak.
Gusto ko lang makalimot sa nangyayari. Pakiramdam ko kasi wala akong kwentang tao. Hindi totoo yan. Huwag mong dibdibin ang mga nangyayari. Bakit hindi? Imbis na kami tumugi sa aswang na yun, baliktad na yun. Kami na ang tinutugis. Hindi ka naman kasama sa gustong gantihan ng aswang. Hindi ka naman kasama sa mga nang-abuso. Kahit na, kasama ko pa rin sila. Wala akong ginawa para pigilan sila sa balak nila noon. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang. Halika na, aalalayan kita. Walang imik na sumunod naman si Melencio. Habang nakahiga, pinunasan pa siya ni Belen ng maligamgam na tubig para mawala ang kalasingan. Ilang sandali pa, pumikit na rin ang mga mata nito. Inakala ni Belen na nakatulog na ang asawa. Malapit mo na rin makaharap ang hinahanap mong aswang. Sana lang magawa mo kong mapatawad kapag dumating na ang sandaling yun. Tumayo na si Belen bitbit ang palanggana ng tubig. Pagkalabas niya ng kwarto, saka naman nagmulat ng mga mata si Melencio. Punong-puno naman ang pagtataka kung bakit sinabi yun ng asawa. Hindi rin mawala-wala ang kabang nararamdaman ng mga sandaling yun. Kinabukasan, nakahanda na ang almusal nila. Nakangiti pang ipinagtimpla siya ng kape ni Belen. Hindi ba masakit ang ulo mo? Hindi naman. Bakit ang aga mo naman gumising? Baka kasi may puntahan ka na naman, kaya gumising na ako para makapagluto ng almusal. Para bago ka umalis makakain ka muna. Napakaswerte ko naman sa'yo. Maalalahanin na maasikaso pa sa akin. Sayang nga lang, hindi pa tayo binibiyayaan na magkaroon ng anak. Siguro, hindi pa to ang tamang panahon. May ilang taon na rin tayong mag-asawa. Pero wala akong gaanong alam tungkol sa'yo. Bakit ngayon mo lang naitanong ang bagay na yan? Ang alam ko lang kasi, naulila ka na sa mga magulang, kaya kinupkup ka ng itay noon. Oo, kaya labis ako nagpapasalamat sa tatay mo noon. Ang sarap lang balikan ng masayang nakaraan. Bakit mo to sinasabi sa akin? Wala naman. Hindi kasi natin masasabi ang mangyayari bukas. Hindi mo ba napapansin? Lahat ng taong nakapaligid sa atin, isa-isa na silang nawawala. Nag-aalala ka ba na baka ikaw na ang sumunod sa kanila? Handa naman ako kung sakali. Mabuti pang wag na natin niyang pag-usapan. Baka pareho pa tayong mawalan ng ganang kumain. Pasensya ka na kung ang aga-aga kong nagdadrama. Wala yun. Baka dala lang yan ang kalasingan mo kagabi. Tahimik nilang pinagsaluhan ng almusal ng magang yun. Pareho silang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Dama ni Belen ang pagbabago sa asawa. Biglang umahon ng takot sa kanya na baka meron ng nalalaman ng asawa tungkol sa kanyang lihim. Pagkatapos ng almusala, nagpaalam na si Melencio na aalis muna. May kailangan lamang daw itong puntahan. Lingid kay Belena, pumunta si Melencio sa isang albularyo sa kabilang baryo. Dala niya ang kabibing iniingatan ng asawa. Nakumpirma niya na tama ang kanyang hinala. Sabi ng albularyo, isang aswang lamang ang pwede magtanga noon. Ginagamit din umano nila yon kapag malubha silang nasusugatan. Tila wala sa sarili na umuwi si Melencio sa bahay nila. Ipinatong din niya ang kabibe sa ibabaw ng lamesa. Pagpasok ni Belena, napasinghap ito nang makita yon sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan din ang ginawang pagsulyap sa asawa. Matiim ang titig ni Melencio sa kanya. Hindi rin niya mabasa ang nakabadya sa mukha nito.
Alam mo na siguro ang lihim ko. Sabihin mo, ikaw rin ba ang pumatay kay Itay? Hindi ko sinasadya ang nangyari sa itay mo. Maniwala ka, hindi ko kagustuhan yon. Pinatay mo ang tatay ko! Tapos sasabihin mo na hindi mo gusto! Nung mga panahon na yun, hindi ko pa kayang kontrolin ang sarili ko. Kung alam mo lang na sa loob ng ilang taon, parati akong inuusig ng konsensya ko sa nangyari sa itay mo. Dapat lang! Makonsensya ka! Pagkatapos kang kupkupin, yung pa ang ginanti mo sa amin! Hindi ko naman talaga sinasadya ang nangyari noon. Ang pagpatay mo sa mga taga rito, hindi mo rin ba sinasadya, ha? Inaamin ko na ginusto ko rin. Hindi ko na rin kasi kayang kontrolin ang halimaw na namamahay sa loob ng katawan ko. Mamamatay ako kung hindi ako kakain ng laman ng tao. Isa kang halimaw. Ngayong alam ko nang iniingatan mong lihim, papatayin mo rin ba ako? Hindi, Melencio. Hindi ko yung magagawa sa'yo. Sinungaling! Nagawa mo nga patayin si Chayong na sinasabi mong parang kapatid na ang turing mo. Hindi ako pumatay sa kanya. Ang tatay niya. Kaya ko nga pinatay din si Mang Dado para maiganti siya. Ayoko na marinig ang iba mong pang sasabihin. Mabuti pa umalis ka na. Magpakalayo-layo ka na. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Gagawin ko yun. Pagkatapos ko mapatay ang mga kasamahan mo. Halimaw ka nga talaga. Hindi mo man lang naisip ang mga pamilya nilang maiiwan. Patawad. Pero buo na ang desisyon ko. Pwede mo silang balaan at hindi kita pipigilan. Halo ang nararamdaman ni Melencio ng mga oras na yon sa kabila ng pagkakatuklas niya sa tunay na katauhan ng asawa. Mahal pa rin niya ito. Kahit nalilito sa dapat gawin mas pinili pa rin niyang gawin ang tama. Umalis siya para balaan ng mga kasama. Pero nahuli na siya ng dating. 3 sa mga kasama niya ang napatay na ni Belena. Hinanap niya ang asawa, pero hindi niya ito makita. Iisang tao na lamang ang natitira sa mga kasama. Pinuntahan niya ang kaibigang si Wally at binalaan na magtago na dahil siya na ang susunod. Maliit pa mga anak ko, pare. Huwag mong hayaan na makalapit ang aswang sa akin. Wala naman akong ginawang masama eh. Sinunod ko lang ang utos ni paring Greg noon. Alam ko naman yun. Kaya magtago ka na kasama ang pamilya mo. Ako na ang haharap sa kanya. Wala kang laman sa kanya. Kita mo na nga sa mga kasama natin. Ako lang ang maaaring tumalo sa aswang. Haharapin ko siya at pipigilan. Kilala mo ba kung sino ang aswang na pumatay sa mga kasama natin? Oo. Siya si Belen. Ang asawa ko. Hindi naman makapaniwala ang kaibigan ni Melencio nang biglang mag-iba ang ihip ng hangin at nakaamoy ng masangsang na amoy. Alam nilang naroon na si Belen. Dali-daling pumasok sa loob ng bahay si Wally at tiniyak na nakasara ang pinto't bintana gaya ng bilin ni Melencio. Hindi na ako papayag na may isa pang mamatay ng dahil sa'yo. Kung ganun, kailangan mo akong patayin. Sinabi ko nang umalis ka na, di ba? Bakit kailangan mo pa magpakita sa akin? Umalis ka sa daraanan ko para matapos ng misyon ko at saka ako aalis. Hindi kita hahayaan na makalampas sa kinatatayuan ko. Ikaw na lang ang uunahin ko bago ko isunod ang kaibigan mo. Mahigpit na hinawakan ni Melencio ang punyal na galing kay Greg. Nito, inilublob din daw yon sa sagradong tubig sa bukal. Tanging yun lamang daw ang makapapatay sa mabagsik na aswanga na pumapatay sa kanilang baryo. Isa di umanong kiwig ang aswang na kanilang tinutugis.
Kaya nitong maging ordinaryong tao sa umaga. Kaya nahihirapan silang matukoy ang pagkakakilanlan nito. Sa gabi naman ay kaya nitong mag-anyong malaking itim na pusa o kahit anong hayop. Umangil ng malakas si Belena bago nito sinugod ang asawa. Ngunit ilang dangkal na lamang ang layo niya sa asawa. Tsaka naman itinarak ni Melencio ang hawak na punyala. Bumagsak si Belen sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Melencio na ganun niya kadaling matatalo ang asawa. Para bang sinadya nitong ibigay ang buhay. Belen, bakit? Masaya ako na ikaw ang makakapatay sa akin. Sa wakas, naipaghiganti mo na rin ang pagkamatay ng ama mo. Patawarin mo ko kung inabot pa ng ilang taon bago mo nalaman. Hindi pa kasi ko handang iwanan ka. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Wala kang kasalanan. Masaya akong lilisan. Melencio, tandaan mo, mahal kita. Mahal din kita, Belen. Ikaw lang. Habang nabubuhay ako. Sumilay ang isang matamis na ngiti sa labi ni Belena sa huling tinuran na yon ng asawa. Nang gabi ring yun, binawian ng buhay si Belena. Pagkatapos ng gabing yun, nanatiling lihim pa rin ang tungkol sa pagiging aswang ni Belena. Lumipas ang mga taon sa buhay ni Melencio na hindi na siya nag-asawa. Si Belen pa rin kasi ang nasa puso niya hanggang na mga sandaling yun. Kung meron man siyang labis na pinagsisisihan, hindi niya gaanong naparamdam sa asawa ang pagmamahal niya. Masyado kasi siyang nilamon ng galit sa paghahanap sa salarin na pumatay sa kanyang ama. Sa mga sandaling yun, namumuhay na lamang siya sa masasayang ala-ala nilang mag-asawa. Wakas.